hindi pinapaalagaan ng mga tita ko yung mga anak nila sa akin kasi unang-una, hindi ko sila aalagaan. Pangalawa, hindi ko sila aalagaan. At pangatlo, hindi ko sila aalagaan. Ako yung tipo ng tao na ayokong sinasabi sa akin kung anong gagawin ko sa buhay ko. Kaya kung magkakaanak ako, isa lang ang sasabihin ko, your body, your choice. Minsan nga naiingit ako sa mga pulubi na nakikita ko sa daan. Guys, kung alam niyo lang kung gaano kayo kaswerte, wala kayong project na inaalala, wala kayong dapat i-impress, wala magsasabi sa inyo kung anong dapat yung gawin. Literal na kain tulog lang talaga. Easy. Ang tanging problema nyo lang ay kung paano kayo makaka-survive. Naalala ko tuloy nung pumunta ako sa Batangas para makita yung ka-LDR relationship ko. Pagpunta ko sa Batangas, may nakilala akong lalaki at tinanong ko kung pwede ba ako makitulog sa place niya. Sabi ko, may dala naman akong kariton kuya. So nag-sleep over kami dun sa tabing kalsada. Pero bago ako natulog, nagkwentuhan muna kami tungkol sa mga crush namin tapos sa buhay niya. At habang nagkikwentuhan kami, kumuha muna siya ng isang kahan ng sigarilyo sa bulsa. Tapos inalok niya ako, you want? Sabi ko, no thanks, diet ako. Grabe kasi, alam niyo ba kung magkano yung isang stick ng sigarilyo? Tapos isang kaha pa yung meron siya? Ayos. Tapos may isang lalaki na lumapit. Tapos nag-usap sila tungkol sa sabong kasi uso daw yun sa Batangas eh. Tapos medyo kinabahan na ako nung papunta na sa akin yung usapan nila. Kaya umalis na ako. Tapos chinat ko yung tita ko para dun muna makitulog. So pagpunta ko sa bahay nila, syempre niligpit ko muna yung bag ko. Tapos nakita ko yung lumpia na isang linggo ko nang di natatagpuan. At imbis na itapon ko katulad ng ginagawa ng normal na tao, nilagay ko sa lamesa. Baka kasi pwede pa. Tapos kinain ng 5 years old kong pinsan. Syempre di ko na yung kasalanan. Dinala ni tita yung pinsan ko sa doktor. Tapos iniwanan niya pa talaga sa akin yung isa niya pang anak. At yun ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa niya. Pag alis na tita ko, chinat ko agad yung jowa ko. Tara, kita tayo. Sabi niya, busy pa ako, wait. Sabi ko, be, walang tao sa amin. Wala pang 15 minutes, nakarating na agad siya. O, akala ko ba walang tao dito? Bakit may asungot dito? Tapos sabi ko, ay wala yan. Bata, diyan ka muna ha. Maglaro ka muna. Maglalaro muna kami ni ate sa kwarto ng Uno. Sali ako. Hindi pwede sa bata yun. Medyo makulit pala. Tsaka sad boy yung pinsan ko kaya ayaw niya daw ng nag-iisa kaya sabi ko sa kanya, bata, malaki ka na. Minsan lang umalis ang mama mo. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Ako bahala sa'yo. Tapos tinuro niya yung car collection ng tatay niya kasi gustong gusto daw niyang laruin yun matagal na. Ayaw lang siya payagan kasi mahal tsaka collection niya eh. Pero binabaha ko lahat yun tapos binuksan ko pa sa harap niya para lang manahimik siya para makapaglaro na rin kami ng Uno ng jowa ko sa kwarto. Sigaw pa ako no, Uno! Sakto yung dating nung tita ko. Tapos sobrang galit na galit. Paano ba naman di magagalit? Nakita niya kasi nagkalat lahat ng collection ng asawa niya. Tapos nakabukas pa yung electric fan tapos yung TV. Tapos bukas na bukas din yung pintuan. Libre pumasok lahat ng kawatan. At higit sa lahat, natagpuan niya yung anak niya sa tabi ng dagat naglalaro ng saragola ng nakapaa. Kaya naman binugbog niya to sa sala. Feeling ko nga dito niya binuhos lahat ng galit niya sa akin eh. Kasi parang may gerang nagaganap habang nagpapaluan sila. Di ba sinasabi ko sa iyo na wag kang lalabas? Dito ako kinabahan. Shit, paano to? Anong gagawin ko? Isang araw pa lang ako dito pero grabe na yung dulot ko. Feeling ko, papagalitan ako ni tita. Tapos, biglang tumawag yung lola ng jowa ko, pinapauwi na siya. Ano? Uuwi ka? Baliw ka ba? Kita mo may nagpapatayan pa sa labas eh. Kaso, gusto niya talagang umuwi. Oo, takot ako kay tita pero mas takot ako sa kanya. Kaya hinayaan ko na lang siya. Akala niyo makapal mukha ko? Mas makapal mukha nito. Binuksan niya yung pinto tapos nagpaalam siya kay tita. Siyempre ayoko magpaiwan kaya hinatid ko na siya. Masyado pa kasi mainit yung environment dito eh. Tita, una na po ako. Tahatid ko na po siya. Pagkatapos ko siyang ihatid sa bahay nila, tumambay muna ako sa simbahan. Inisip ko kung anong gagawin ko. Hinihintay ko muna lumamig yung gabi bago ako umuwi. Tapos pag uwi ko, parang okay na lahat. Back to normal. Yung parang walang nangyari. Natagpuan ko nga sila nanonood na TV na magkakasama eh. Hi, happy family. Tapos biglang may bumulong sa akin. Yung pinsan ko, sabi niya, akala ko ba ikaw bahala? Tapos sabi ko sa kanya, alam mo bata, ang importante, buhay ka.